Setyembre 7, 2025, araw ng linggo. And welcome sa episode numero 99 ng Rated X. Ako ang inyong lingkod, Ka-Anton Israel. Salamat po sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement. Ang muling maghahatid balita kaugnay sa tobacco harm reduction. Tama-tama ho. Episode numero 99, isang hakbang na lang. Patungo na po tayo sa episode numero 100. Pero bago po tayo sumampa sa episode numero 100, minarapat ko na pong talakayin ang issue tungkol sa tobacco harm reduction. Kamakailan lamang po noong September 3, araw ng Miyerkules, pinangunahan po ng Consumer Choice Center, isa pong international NGO, ang press briefing and panel discussions na ginanap po sa Makati. Ang pamagat po ay Harm Reduction and the FCTCs or yung Framework Convention on Tobacco Control, Missed Opportunities. Ito po yung kanilang folder. At isa po ako sa mga naimbitahan bilang isang panelist. Dalawang yugto po yung panel discussion. Una po yung mga taga Southeast Asia. Meron po tayong counterpart na taga Malaysia. Nandun siyempre si Dr. Lorenzo Mata. Nandun din po si Dr. Varela at ang inyong lingkod. Ang amin pong paksa ay natuon po sa pagtalakay sa harm reduction in Southeast Asia. Bilang inyong Pangulo ng NCUP, akin pong inilatag ang perspektiba ng mga nicotine consumers sa bansa. Partikular po doon sa tinatawag nating awareness. Tayo ba talaga ay gumagamit ng vape, HTP, ng nicotine pouches dahil alam natin, batid natin na ang mga ito ay alternatibo na mas mababa ang panganib na kaakibat o baka naman nakikiuso lang tayo. So sa perspektiba ho ng Filipino consumer, aking pansin, kulang pa po ang ating kaalaman hinggil sa tobacco harm reduction at kung ano talaga ang pakay kung bakit nagkaroon ng RA 11900. Marami po ang nagkaroon ng impression, particular dun sa mga bisita nating taga-ibang bansa, na tayo daw po ang sentro ng tobacco harm reduction sa Southeast Asia, kundi man sa buong mundo. Well, may isa po sa mga taga-media ang nagtanong. Sa pansin niya, hindi po accurate yung description na yun na tayo ang sentro ng tobacco harm reduction dahil hindi naman po laganap ang kaalaman ng ating mga consumer pagdating sa tunay na diwa ng THR. So akin sinimulan po yung aking salaysay nang ako po ay ma-ospital. Muntik na po ako mamatay noong taong 2019. Makatapos po ang may 8 medical oxygen, nakaubos po ako at 10 araw ng hospitalization. Lumabas po ako ng ospital, na-discharge ako at nagpagaling sa bahay. Pero ang katawa-tawa o katakataka o hindi nakatakataka sa mga doktor, habang gumaganda ang aking pakiramdam, lumalakas naman yung aking craving sa cigarettes. Gusto ko na namang manigarilyo. Yung isa nga pong panelist na taga-India, surgeon po yun, ibinuksan niya yung bandang dibdib ng pasyente, nung gumaling-galing, humihingi na po ng sigarilyo. Yun daw po ang kanyang problema, sabi ng pasyente, kailan daw siya maninigarilyo. So, batid po yan ng mga doktor. Kaya lang itinatanggi po na ang mga tumatangkilik sa sigarilyo ay nananatiling bilanggo, alipin ng sigarilyo para sa kanila dahil hindi nila alam na may alternatibo. Para sa kanila, bahala nang mamatay, bahala nang mapaaga ang kanilang sentensya, bahala nang mapaaga na sila'y magkasakit sa baga o anumang mga komplikasyon. Para sa kanila, okay lang yon dahil wala na silang choice. So, kapag atin pong na-introduce ang konsepto ng THR sa mga maninigarilyo, binibigyan na po natin sila ng empowerment. Empowerment in what sense? Ang empowerment po ay magsisimula sa kanilang kamalayan kapag na-realize nila na meron pala akong choice. Meron pala akong pwedeng balingan
ng aking pagkahumaling sa sigarilyo. Imbis na tanggapin ko ang pinsala, over and over again, labas-masok sa ospital, balik ng balik sa paninigarilyo hanggang hindi na makapanigarilyo dahil wala na. Wala nang lakas. Wala nang gana dahil inatake na ng sakit. Ngayon, kung batid nila na pwede pala silang kumawala sa sigarilyo, mabibigyan natin sila ng power o ng lakas ng loob na bitawan ang paninigarilyo dahil may pamalit. By that time, empowered na ang ating mga nicotine consumers, yung mga smokers. Dahil pwede nilang bitawan ang sigarilyo at habang sila ay pumipihit, sila naman ay maaaring kumuha ng kanilang pangangailangan sa nicotine sa paggamit ng vaporized nicotine products. Ang atin lamang pong pinunto dito ay ito pong WHO FCTC, marahil ay narinig na po ninyo yan. Framework Convention on Tobacco Control na pinangungunahan ng WHO. At yan din po ang mga alituntunin at mga pulisiya na pinapairal ng DOH mula po sa national level hanggang doon po sa local units ng DOH. Ang problema po kasi, noong 2003 ay wala pa pong naiimbentong vaporized nicotine. Pero doon po sa kanilang mga probisyon, ito po ang nasa saad sa Part 1 or Introduction, Article 1, Use of Terms. So, sa subparagraph D nakalagay, ano ba ibig sabihin daw ng tobacco control? Ating pansinin, Framework Convention on Tobacco Control. So, yung terminolohiyang tobacco control ay isa pong napakahalagang termino na ginagamit po ng WHO. Sa subparagraph D, ito po ang definition. Tobacco control means a range of supply, demand, and harm reduction strategies that aim to improve the health of a population by eliminating or reducing their consumption of tobacco products and exposure to tobacco smoke. Tanong, natutugunan ba na ang paggamit ng vaporized nicotine products, itong definition ng tobacco control? Nababawasan ba ang panganib na kaakibat kapag tayo ay naninigarilyo? Of course, ang sagot ay malaking oo. Dahil ito pong mga harm reduction strategies ay nakakatulong para makaiwas ang isang maninigarilyo na tuluyang malugmok at mapaaga ang kanyang mga hinaing sa kalusugan. Pero ang problema po, makalipas ang 22 anyos, 22 years, hindi na po nila ina-acknowledge yun. Nakasulat Para bang sinasabi ni Brother Eli, nakasulat tanungin mo, itong mga Bloomberg babies na maiingay ng mga doktor, tinatanggi ho nila yan. Kinakalimutan ho nila yan. At kanilang ina-emphasize yung kanilang posisyon. Nakasulat ho harm reduction strategies. Meron na-develop noong 2010, 2011. Lumaganap itong vape. Lumaganap yung HDP noong mga panahong yun. Ano ang sinasabi nilang kasinungalingan? Ay pareho daw masama. Pareho daw mapanganib. Gayong mapareho nga mapanganib, hindi naman nila sinasabi yung extent, yung level of harm. Hindi rin nila sinasabi yun. So marami pa po tayong dapat gawin dito sa Pilipinas para magkaroon po ng empowerment ang mga nicotine consumer. Yung iba, hindi po batid. Como maraming mga bawal. Bawal daw sa ordinansa. Sabi ni mga dyan sa Baguio, bawal daw. Dito sa Iloilo, bawal daw, etc. At iba pang mga lugar. Hindi po nila nare-realize na tayo po ay hindi naman po tayo consumer ng mga illicit products.
Nandiyan dyan po ang DTI, protektado po tayo bilang mga consumer ng legal na produkto. Kaya nga po merong RA 11900. Pinapaganda po yung environment at nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng mahusay na oportunidad para palaganapin ang konsepto ng tobacco harm reduction. Protektado po ang mga nicotine consumers ng DTI. Ngayon, kung tayo ay patuloy nilang ini-stigmatize, pinapahiya, nilalagyan ng label sa social media at binubusalan ng ating mga bibig bilang mga consumer, pwede tayo dumulog sa Commission on Human Rights dahil ang ating karapatang pantao ay natatapik, naaapakan. Maling mga impormasyon, nililito ang mga walang alam at pinapanatiling ignorante ang marami lalo na dun sa grassroots level at nang sa ganon, sila ay mahintakutan. Hindi ho nakabase sa tinatawag nating evidence-based. Ano po ba sinasabi ng ebidensya? Marami pong mga pag-aaral na sumusuporta sa diwa ng tobacco harm reduction at sinasabi nilang effective. Sa darating na Nobyembre o Disyembre, muling magpupulong ang COP11, Conference of Parties number 11. Every 2 years po yung ginaganap. At sa pagkakataong ito'y gaganapin sa Geneva, Switzerland. So ano po ba ang problema? Kung ano po ginawa nila ng COP1, number 1, ganun po din ang nakatakdang gagawin nila sa COP11. Meaning, excluded ang boses ng mga consumers. Wala po tayong boses doon sa mga ipaiiral nilang mga pulisiya, mga direktiba na tungkol po sa atin. Halimbawa na lang, yung pagtaas ng buwis sa sigarilyo. Sila rin po ang mga engineer niyan, mga arkitekto niyan. Ang lahat po ng danyos, mga pabigat, ay bumabagsak po sa ating mga balikat. Bilang mga consumer, tayo po ang endpoint ng lahat ng mga kanilang ipinag-uutos, mga gusto nilang ipairal, gusto nilang idikta sa atin, tayo po ang nandoon sa suffering end. Oh, mahiya naman kayo. Yan din ang gusto kong sabihin. Hindi lang po si BBM ang nagsasabi niyan, kundi itong mga Bloomberg babies, mahiya naman kayo. Ba't ko nasabing mahiya naman kayo? Kayong mga tumututol na makausad ang tobacco harm reduction concept sa Pilipinas. Dahil sila mismo ang nagiging balakid, malaking tinik sa ating mga lalamunan. At dahil sa kanilang pagtutol sa pagkontra, napipilitang manatili maging bilanggo sa sariling mundo ang mga maninigarilyo. Hindi na sila makalabas. Tumigil ka o mamatay ka, yun lang ang kanila. Quit or die. Pero alam naman po natin na ang mga nagsasabi niyan ay yun lamang pong mga doktor na mga walang awa. Sariling bulsa ang kanilang inaatupag. Sariling kapakanan. Dahil hindi naman sila naninigarilyo, hindi nila alam kung gaano kahirap. Kaya ang nangyayari, imbis na pumihit sa mga alternatibong bawas ang panganib, doon na lang sila, naka-stick na lang ho doon sa paninigarilyo hanggang sa ma-accelerate yung kanilang health decline. Sila mismo ang nagtutulak doon sa mga taong iniiwas daw nila. Pero nauuwi pa rin po sa pagpapanatiling maninigarilyo ng mga taong hindi na po makaalpas. So kung tayo ba ay tinatawag na sentro ng tobacco harm reduction, marami pa po tayong dapat gawin. Inihimo ko po ang mga vape shop attendants, yung mga ordinaryong nagbabantay. Kung maaari, palaganapin po ninyo ang inyong kaalaman sa tobacco harm reduction dahil yan po ang gagamitin ninyo na panghimok doon po sa mga kakilala ninyong naninigarilyo. Pag sinabi, bakit ka nagbabantay ng vape shop? Sabihin mo, dahil gusto kong makatulong na ikaw bilang smoker ay huminto na sa paninigarilyo at pumihit ka na
sa mas bawas na peligrong pamamaraan tulad ng paggamit ng vape o HTP, Heated Tobacco Products. At yan po ay magsisimula sa inyo bilang mga tagagamit ng vaporized nicotine products na ibahagi po ninyo ang inyong success stories kung paano po kayo natulungan ng paggamit nito at naiiwas sa mga pinsala na maaari na po ninyong nakamit kung hindi ho kayo tumigil sa paninigarilyo. So dito po tayo magsisimula. Kausapin po ninyo yung mga nurse, yung mga doktor na kakilala ninyo sa grassroots at sabihin po ninyo na ito ang inyong nalalaman tungkol sa tobacco harm reduction, naway yan din po ay inyong matanggap.